Kamusta mga kapelikula? Ano ang mangyayari kapag humarap ang isang bihasang negosyador sa isang walang awang kriminal? Alamin sa intense na thriller na ito na magpapahinto sa iyong hininga. Narito ang movie recap ng The Negotiation, isang Korean film na inilabas noong 2018. Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa mas marami pang movie recaps at reviews. Pindutin ang bell icon para ma-notify sa aming mga bagong uploads. Tara, simulan na natin! Sa simula ng pelikula, ipinakita ang isang hostage situation sa isang bahay sa Yangji, Seoul. Biglang dumating ang isang babae na si Ha Chae-yeon. Siya ay isang graduate inspector sa Amerika at negosyador sa Seoul Metro Police. Nasa leave siya noon pero tinawag siya ng kanyang kasamahan na si Oh Hyuk-soo. Sinabi ng mga miyembro kay Chae-yeon na lumalala na ang sitwasyon. Dalawang Asyanong lalaki na marunong mag-English ang may hawak ng mga hostage na magkasintahan. Humihingi sila ng helicopter para makatakas o papatayin nila ang mga hostage. Ang kanilang kapitan, si Jung Joon-gu, ay hindi marunong mag-English. Kaya, tinawag ni Inspector O si Chae-yeon para tumulong sa kaso ng hostage. Handa na sana si Chae-yeon na makipagnegosasyon sa mga kriminal, pero biglang pinigilan siya ni Captain Jung at pinapadala na lang ang SWAT team. Humingi si Chae-yeon ng 30 minuto para kausapin muna ang mga hostage takers. Sa madaling salita, nakapasok na si Chae-yeon sa bahay para makipagnegosasyon. Humihingi pa rin ng helicopter ang mga hostage takers, pero humiling si Chae-yeon na pakawalan muna ang isang hostage bago siya makipag-usap sa mga nakatataas. Biglang nakita ng isa sa mga hostage takers na malapit na ang special forces at nagalit sila. Sinubukan ni Chae-yeon na pakalmahin sila, pero nagpasya si Captain Jung na barilin agad sila ng special forces. Nang barilin ng special team ang hostage taker, sumablay ang bala, kaya't nagalit ang hostage taker at agad pinatay ang lalaking hostage. Pagkatapos, pinaputukan ulit ng special forces ang mga hostage takers hanggang mapatay ang isa. Naghagis sila ng tear gas sa loob ng bahay para makapasok. Ngunit, dinala ng natitirang hostage taker ang babaeng hostage sa kwarto. Nang pumasok si Chae-yeon sa kwarto, natuklasan niyang nilaslas na ang lig ng babaeng hostage at patay na. Lumipat ang eksena sa Bangkok, Thailand, kung saan hinahabol ng mga kriminal ang isang reporter na si Lee Sang-mok. Sinubukan niyang tumakas pero nahuli pa rin siya. Bumalik sa Seoul, naghahanda si Captain Jung para sa isang business trip. Lumapit si Inspector O sa kanya, at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya kay Captain Jung dahil binaliwala niya si Chae-yeon. Pagkatapos, dumating si Chae-yeon at inabot ang kanyang resignation letter. Hindi niya na nararamdaman na bagay siya sa trabaho. Ngunit, tinanggihan ni Captain Jung ang kanyang resignation at ipinagpaliban ang pag-uusap hanggang makabalik siya mula sa kanyang business trip. Pagkalipas ng 3 araw, nag-iisip muli si Chae-yeon tungkol sa kanyang trabaho. Biglang tumawag si Inspector O dahil sa emergency. Si Inspector O, na nasa pintuan na ni Chae-yeon, ay pumasok at sinabing isuot na ang kanyang uniforme dahil gustong makita siya ng Seoul Metro Commissioner. Pagdating nila doon, diretsyong pumasok sila sa secret police room at nakilala sina Police Commissioner Moon Jong-hyuk at ang sekretary ng presidente na si Kong. Ipinabatid ni Section Chief Han Yong-sok na may dumating na video call, agad na ipinapakita kay Chae-yeon na sagutin ito. Napilitan si Chae-yeon na tanggapin ang video call na nagmula pala sa grupo ng kidnapping na pinamumunuan ni Min Tae-gu. Habang nag-uusap sila, may tinanong si Tae-gu na hindi maganda, kaya agad na binaba ni Chae-yeon ang video call. Gusto munang malaman ni Chae-yeon ang problema bago makipagnegosasyon. Tumawag ulit si Tae-gu pero hiniling ni Chae-yeon na huwag itong sagutin. Nakita ito ni Secretary Kong at nagalit, kaya inutusan niyang sagutin ang video call. Tinanggap ni Chae-yeon ang tawag ni Tae-gu, pero sinabi niya na mag-usap na lang sila mamaya. Pagkatapos, lumapit si Chae-yeon kay Secretary Kong para humingi ng paliwanag. Ngunit, tumawag ulit si Tae-gu, kaya pinasagot ng Commissioner si Section Chief Han sa video call. Ipinakita ni Tae-gu ang isang hostage na si Captain Jung. Pinaglalaruan niya sila sa pamamagitan ng pagtutok ng baril sa ulo ni Captain Jung. Sa kabutihang palad, hindi pumutok ang baril, ipinapakita lang nito na hindi siya nagbibiro. Nagulat si Chae-yeon sa kanyang asal, kaya't napagpasyahan niyang ipagpatuloy ang usapan kay Tae-gu. Naiinis si Tae-gu kay Chae-yeon, kaya't pinilit niya itong maging totoo sa kanilang usapan. Pumayag si Chae-yeon. Tinanong ni Tae-gu kung sino ang naroon. Bago sumagot, hiniling ni Chae-yeon na ibaba muna ni Tae-gu ang baril. Ibinaba ni Tae-gu ang baril. Sinimulan ni Chae-yeon na banggitin ang lahat ng tao sa paligid niya maliban kay Secretary Kong dahil hiniling na huwag siyang banggitin.
Hiniling ni Taegu na ipagpatuloy ang usapan mamaya dahil gusto niyang kumain ng tanghalian. Bago iyon, pinayagan ni Taegu na makausap ni Chaeyoon si Captain Jong. Nakiusap si Captain Jong kay Chaeyoon na kontrolin ng dahan-dahan ang sitwasyon. Sinubukan ni Chaeyoon na pakalmahin siya. Pagkatapos, binaba ni Taegu ang video call. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Section Chief Han kay Chaeyoon at sa ilang tao doon ang sitwasyon. Sinabi niya na si Taegu ay ang pinaka-wanted na kriminal sa Korea. Siya ang leader ng isang international criminal group na may British citizenship at nakabase sa Korea. Kinidnap ng grupo ni Taegu ang ilang Koreano at si reporter Lee sa Bangkok. Nagpadala ang Korean police kay Captain Jung para makipagnegosasyon kay Taegu pero siya ang nadakip. Nag-aalala si Secretary Kong sa sitwasyon kaya't nagpadala siya ng Joint Police Military Force, SART, sa lokasyon kung saan hawak ng grupo ni Taegu ang mga hostage na sinasabing nasa isang isla sa Malacca Strait sa Thailand. Isasagawa nila ang operasyon sa ganap na 1:0 PM doon. Binigyan si Chaeyoon ng 14 na oras para makipagnegosasyon kay Taegu hanggang sa makarating ang Police Military Force. Pagkatapos, tinipon ni Chaeyoon ang kanyang team para alamin ang impormasyon tungkol kay Taegu. Lumabas na kakaunti lang ang alam tungkol kay Taegu maliban sa naging British citizen siya noong nakaraang taon at siya ay isang ulila. Maya-maya, tumawag ulit si Taegu. Sinubukan ni Chaeyoon na magpakalapit kay Taegu para hindi lumala ang sitwasyon. Hiniling ni Taegu na dumalo ang CEO ng DN Daily News. Bago yon, gusto munang makita ni Chaeyoon si Captain Jong. Mukhang nawawala na si Captain Jong sa malay dahil sa labis na gamot na ibinigay sa kanya. Sinampal ni Taegu si Captain Jong para gisingin siya, na ikinagalit ni Chaeyoon kay Taegu. Pinilit ni Taegu si Chaeyoon na dalhin agad si CEO Yoon sa loob ng 1 oras. Sa golf course, dumating ang helicopter para sunduin ang CEO ng DN Daily News na si Yoon Dong-hoon. Pagdating nila, pinapalitan ni Chaeyoon ng damit si CEO Yoon bago tumanggap ng tawag ni Taegu. Handa na si CEO Yoon na makipag-usap kay Taegu sa tulong ni Chaeyoon. Sa kanilang usapan, hiniling ni Taegu ang patunay na si reporter Lee ay talaga namang empleyado ng DN Daily News. Pinapabigkas sa kanya ang isang artikulong isinulat ni reporter Lee. Naalala lang ni CEO Yoon ang nilalaman ng artikulo, ngunit hindi naiintindihan ang nilalaman nito. Nagsimulang maghinala si Taegu nang makita ang kasuotan ni CEO Yoon. Bukod pa rito, pinutol ni Taegu ang video call at hiniling na ituloy na lang mamaya. Humingi si CEO Yoon ng tawad kay Chaeyoon. Nag-aalala si Chaeyoon dahil hindi sigurado si CEO Yoon. Bumalik ang usapan, ngunit hindi pa rin maganda ang sagot ni CEO Yoon. Hiniling ni Chaeyoon na ipakilala ni CEO Yoon ang kanyang sarili. Nagpanggap si CEO Yoon na si Secretary Kong. Biglang natuklasan ni Taegu ang kasinungalingan ni CEO Yoon. Nang mapansin ni Chaeyoon ang kilos ni Taegu, agad niyang pinatay ang video call. Biglang napatay si Captain Jung. Nagalit si Chaeyoon at tinawagan agad si Commissioner Moon. Pinaalis siya ng commissioner mula sa negotiation table at pinalitan ng isa pang negosyator. Nagalit si Inspector O kay Commissioner Moon. Bumalik si Chaeyoon sa kanyang opisina at dinala ni Manager Han ang resignation letter ni Chaeyoon. Ipinakita ni Manager Han kay Chaeyoon ang impormasyon tungkol kay Taegu. Inamin ni Manager Han na si reporter Lee ay isang SPY na ipinadala ng BIN, British Intelligence Network, upang imbestigahan si Taegu. Nabigla si Chaeyoon sa impormasyon. Sinabi ni Manager Han kay Chaeyoon na si Taegu ay isang international arms dealer. Ang kumpanya ng gobyerno ay bumibili ng armas kay Taegu. Bumalik si Chaeyoon sa negotiation table kasama ang kanyang team. Humingi siya ng impormasyon tungkol sa international arms deals ni Taegu. Samantala, sinubukan ng mga BIN members na makipag-usap kay Taegu, ngunit sinabing gusto niyang makipag-usap kay Chaeyoon. Agad na bumalik si Chaeyoon sa negotiation table. Pagbalik ni Taegu sa video call, ipinakita niya ang bagong mga hostage. Tumutok si Taegu ng baril sa mga hostage at pinilit si Secretary Kong at Commissioner Moon na dalhin si Chaeyoon sa negotiation table. Nagdadalawang isip pa rin si Secretary Kong at Commissioner Moon. Agad na pinatay ni Taegu ang isang hostage. Napilitang pumayag si Secretary Kong na makipag-usap si Chaeyoon kay Taegu. Sa kanilang usapan, ipinakita ni Taegu ang isang lihim. Ipinakita niya ang ilang dokumento na nagpapatunay na si Chairman Ko ng Korea ay isang masamang tao. Napag-alaman ni Chaeyoon na si Yoo Yun-jo, na dating empleyado ni Chairman Ko, ay pinatay. Ipinakita ni Taegu ang isang larawan ng isang painting na nagkakahalaga ng bilyon. Ang painting ay nakuha mula sa money laundering.
Ipinakita ni Taegu ang mga recorded conversations ng mga taong nasa taas ng gobyerno na nagplano ng pagbili ng fighter jets. Inutusan ni Taegu na ipatawag si Juan Yoic, ang Head of National Security, sa negotiation table sa loob ng 1 oras. Nagpadala ng police military operation si Juan Yoic para dakpin si Taegu. Natuklasan ni Inspector On na si Yu Yunjo ay kapatid ni Min Taegu. Nasa negotiation room pa rin si Chae Yoon at naghihintay sa pagdating ni Juan Yoic. Nagalit si Taegu dahil hindi pa rin dumarating si Juan Yoic at nagbantang papatayin si Lee. Sinubukan ni Chae Yoon na pakalmahin si Taegu at natuklasan niyang nasa Korea lang pala ang hideout ni Taegu, hindi sa Thailand. Sinabi ni Taegu na nilagyan niya ng mga bomba ang mga hostage. Agad na naghanap ng hideout ang military police squad. Nakiusap si Chae Yoon kay Taegu na palayain ang mga hostage kapalit ng pag-imbestiga sa kanyang kaso. Hindi pa rin kumbinsido si Taegu. Inutos ni Secretary Kong sa SWAT na barilin si Taegu. Sumabog ang lugar. Napansin ni Chae Yoon na may mali at agad na inutusan ang mga team na hanapin ang tunay na lokasyon ni Taegu. Natagpuan nila ang mga hostage na buhay kasama si Taegu. Nagtungo si Taegu para harapin sina Juan Yoic at ang kanyang grupo. May dalang bomba si Taegu at hinarap sina Juan Yoic. Pinaputukan ni Taegu si Chairman Koo. Sinubukan ni Chae Yoon na pigilan si Taegu at inamin ang kanyang kasalanan. Tinuro ni Taegu ang baril kay Juan Yoic pero binaril siya ng SWAT. Natagpuan ng SWAT team na hindi aktibo ang bomb trigger ni Taegu. Hinabol ni Chae Yoon ang mga taong nasa taas ng gobyerno at nakiusap kay Juan Yoic na huwag tumakbo pero binaliwala siya nito. Sa huli, natagpuan ni Chae Yoon ang ebidensya ng korupsyon. Dinala sa hustisya sina Juan Yoic at ang iba pang nasa taas ng gobyerno. Handang maging saksi si Chae Yoon. Ang The Negotiation ay may kahusayan sa paghahalo ng suspense at drama na may mga natatanging performances mula sa mga pangunahing aktor. Ang pelikula ay magpapanatili sa iyong atensyon sa mabilis nitong takbo at mahusay na pagkakagawa ng mga karakter. Dapat itong panoorin ng mga mahilig sa crime thrillers at intense na drama. Kung nagustuhan niyo ang recap at review na ito, siguraduhing pindutin ang like button, mag-subscribe para sa mas maraming movie recaps, at mag-iwan ng komento sa ibaba ng inyong mga opinyon tungkol sa The Negotiation. Huwag kalimutang pindutin ang bell icon para ma-notify kayo sa aming mga bagong upload. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.